Ngayon ay ginugunitan natin si San Carlos Borromeo, isang dakilang obispo ng simbahan na naging huwara ng tunay na paglilingkod at kababaang loob. Siya ay ipinanganak noong 1538 sa Milan, Italy sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ngunit sa halip na mamuhay sa karangyaan, inialay niya ang kanyang sarili para sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Si San Carlos Borromeo ay naging isa sa mga pangunahing tagapagpatupad ng reforma ng simbahan matapos ang Council of Trent. Sa panahong iyon, maraming pang-aabuso at kalabisan sa loob ng simbahan. At si San Carlos ang naging instrumento ng Diyos upang ibalik ang kabanalan at disiplina sa hanay ng mga pari at mananampalataya. Binisitan niya ang bawat parokya sa kanya diocese. Nagpatayo ng mga seminaryo para sa maayos na pagsasanay ng mga pari at tiniyak na ang mga pari ay namumuhay ng marangal at banal. Hindi siya natakot sa mga tumutol sa reforma. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagmimisyon. Sa paniniwalang ang tunay na pinuno ay naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Sa panahon ng matinding salot sa Milan noong 1576, maraming mga pinuno at mayayaman ang tumakas. Ngunit si San Carlos ay nanatili sa lugar, nagdasal, nag-alay ng tulong, at personal na naglingkod sa mga may sakit at nagugutom. Nagbigay siya ng kanyang yaman para mapakain ang mga mahihirap. At pinangunahan niya ang mga prosesyon at panalangin para sa kagalingan ng bayan. Sa ating panahon ngayon, napakadaling mahulog sa tukso ng kapangyarihan, kasikatan at kaginhawaan. Ngunit ipinapaalala sa atin ni San Carlos Borromeo na ang tunay na kabanalan ay nakikita sa paglilingkod, sa pagsasakripisyo, sa kababaang loob, at sa pagiging tapat sa tungkulin. Tayo man ay hindi mga obispo o pari, ngunit tayo ay tinatawag na maging mga pastol sa ating sariling paraan, mga magulang, guro o laiko, na inatasang mag-alaga ng iba sa ngalan ng Panginoon. May isang kwento kay San Carlos Borromeo na minsan ay inabot ng gutom sa gitna ng paglilingkod. Nang inalok siya ng pagkain ng isang mayamang babae, tumanggi siya at sinabing, "Mas busog ako sa presensya ni Kristo kaysa sa alinmang pagkain sa mundo." Sa paggunita kay San Carlos Borromeo, tayo ay hinahamon na mamuhay ng may kababaang loob, may disiplina at may pag-ibig. Huwag tayo mapagod gumawa ng kabutihan kahit walang papuri o gantimpala. Tulad ni San Carlos Borromeo, maging mga liwanag tayo sa gitna ng kadiliman ng ating panahon. Mga tagapagdala ng pag-asa, katapatan at pag-ibig ni Kristo sa mundo. San Carlos Borromeo, ipanalangin mo kami.